Kamakailan, si Ginoong Mark Ayeda ang itinalagang acting chairman ng US Securities and Exchange Commission or SEC matapos po ang pagbibitiw ni Ginoong Gary Gensler. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At bakit po napakalaki ng optimism ng mga tao sa bagong liderato na ito? Kasama na rin po dito sa pag-uusapan natin dito ang mga 5 crypto na dapat po nating bantayan ngayong panahon ng pagbabagong ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Mark Ayeda. Siya po ang itinalagang acting chairman ng US Securities and Exchange Commission or SEC ngayon. Yan, si Ginoong Mark Ayeda ay isa po siyang kilalang Republican Commissioner simula pa noong taong 2022. Isa siyang vocal na kritiko ng mahigpit na regulasyon ng SEC sa crypto industry, partikular na noong panahon ni Ginoong Gary Gensler. Sa ilalim po ng bagong administrasyon ni Donald Trump, siya po ay itinalaga bilang acting chairman ng SEC. Ayon po kay Ginoong Ayeda, mahalaga ang malinaw at saka practical na mga gabay para sa crypto market upang maiwasan ang kalituhan sa industriya. Ang ganitong pananaw ay nagbigay pag-asa sa mga investor na magkakaroon ng mas magaan na regulasyon at mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng cryptocurrency. Ngayon ay bakit napapanahon ang pagbabago ng pamunuan? Dito po sa mundo ng cryptocurrency, malaking bahagi ang paggalaw ng market ang naapektuhan ng mga desisyong ginagawa ng mga regulatory body tulad po ng SEC. Isang halimbawa nito noon ay noong nagkaroon ng mahigpit na regulasyon sa ilalim po ni Ginoong Gensler, kung saan ay nagdulot ng pagsadsad ng presyo ng ilang mga crypto. Kaya naman ang pagbabago ng liderato sa SEC ay isang malaking balita na nagdulot ng optimism para sa mga investor, lalo na sa mga umaasang magkaroon ng mas pro-crypto na mga pulisiya. At ayan, dito naman po tayo sa 5 mga crypto na dapat po nating bantayan. Ayan, una rito ay syempre si XRP. Ayan, muli po siyang pumalo matapos ang pagkapanalo ni Donald Trump sa eleksyon. Kasalukuyang nasa $3.14 ang halaga nito at inaasang tataas pa dahil sa posibleng pakikipagtulungan ng Ripple sa mga bangko sa US para sa international transactions. Sa ilalim po ng pamunuan ni Ginoong Ayeda, maaaring mas mapalakas ang adoption ni XRP. Kaya yan. Pangalawa ay itong si Chainlink. Patuloy po na nakakaakit ng pansin ang Chainlink dahil po sa kasalukuyang pag-uusap tungkol sa partnership nito kay Cardano. Ang partnership na ito ay may potensyal na baguhin ang takbo ng DeFi industry. Ayon po sa mga analyst, maaaring umabot ang presyo ni Link sa $50 dahil sa lumalaking demand at interest mula sa mga whale investors. Ayan. Ang pangatlo ay itong si Dogecoin. Hindi po magpapakuli si Dogecoin, ang pinakasikat na meme coin. Ang presyo nito ay madalas pong maapektuhan ng mga pahayag ni Ginoong Elon Musk. Kamakailan ay sinabi po niyang Doge to Mars na nagdudulot po ng hype sa market. Bagamat hindi po laging stable ang trajectory nito, nananatili itong isa sa mga coin na binabantayan ng maraming mga investors. Ayan, sunod kay Dogecoin ay itong si Shiba Inu. Bukod po kay Dogecoin ay hindi rin po nagpapahuli itong si Shiba Inu. Ang suporta mula sa community nito, pati na rin ang papuri mula kay Ginoong Mark Cuban ay nagpanatili po ito sa demand ni SHIB. Sa kabila po ng mahigpit na kompetisyon, nananatiling relevant si Shiba Inu sa crypto space. Ayan.
At ang panghuli, yan, panglima at ang panghuli ay walang iba kundi si Pepe. Yan, si Pepe ang itinuturing na pinaka-bullish meme theme cryptocurrency noong taong 2024. Ang patuloy po na pag-akyat ng presyo nito ay nakatawag pansin sa mga malalaking personalidad dito sa mundo ng crypto, tulad po ni Ginoong Vitalik Buterin. Dahil sa mataas na demand at saka historical performance nito, marami po ang naniniwalang may potensyal pa itong tumaas. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng pagbabagong ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Para sa atin, ang pahayag pong ang pagbabago pong ito sa liderato ng SEC ay maaaring magdala ng positibong epekto. Una, kung magiging malinaw at pro-crypto ang mga regulasyon sa US, maaaring tumaas po ang global adoption ng cryptocurrency na direktang makakaapekto sa presyo ng mga holdings natin na crypto o mga crypto holdings po natin. Ikalawa, ang mas magaan na regulasyon ay maaari pong magdulot ng mas maraming oportunidad para sa mga baguhan at seasoned investors. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Bilang isang crypto investor, mahalaga po ang masusing pag-aaral bago po tayo mag-invest. Huwag basta sumabay sa hype. Gamitin po ang mga balitang tulad nito upang makagawa ng mas matalinong desisyon. Tandaan, sa kabila ng positibong pananaw, ang crypto po ay nananatiling isang volatile market. Kaya't maglaan po tayo ng oras para mag-research at mag-invest lamang ng halagang kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.